Hello guys, so welcome sa another vlogan ulit natin. So ayan guys, so nakita nyo si Vic, hindi ko masyadong nagagamit since sinihimas pa natin. So since may trabaho tayo, pasingit-singit lang tayo per week or pag walang pasok. So ngayon guys, ayan, papalitan natin ng shock mounting. So ayan, maalikabok pa. Pero pag napalitan na natin ng shock mounting, doon natin lilinisin. So yun guys, ayan, naka-ready na yung mga tools ko. Ayan, jack. Tapos yung mga, ayan, ipapalit natin. Ayan, natambak dito. So, ito. Rubber boots. So, ito nabaklas ko na to. So, in-order ko lang kasi sa Shopee. So, tinouble check ko lang. Tapos, ito yung shock mounting. Tapos, bearing. Ayan, ito yung bearing. Ayan, isasalpak dito yan. Tapos, ang tawag ito, rubber damper. So, papalitan natin yan. Tapos, ito syempre guys, yung mahalaga, spring compressor. So, pag wala kayo nito, mahirap magpalit ng shock mounting kasi need nyong i-compress yung spring bago mabaklas yung mounting sa taas. So, yun guys. Ipalitan na natin. So, another DIY. So, first time natin to para syempre guys, matuto tayo. So, sa mga malakas yung loob, syempre mag-DIY dyan. So, merong destroy it yourself or do it yourself talaga. So, yun lang. So, ingat guys. So, nood muna kayo ng mga tutorials bago nyo actual gawin. Para if may mali sa nagawa nila, so at least aware tayo, di ba? So, sa akin, ayan, nanood ako ng mga couples of video. So, ayan, maraming salamat sa mga nag-upload din. So, meron din tayong basihan. So, yan guys. So, sana magawa natin ng tama. Ayan guys. So, ang una natin gagawin, ayan. Tingnan natin yung baklasan. Ito, tanggalin muna natin to para makita natin yung tornilyuhan ng shock mounting. So, ito. Niluwagan ko na to. So, guys, ano napansin nyo? So, mukha bang juna, no? So, mukhang palitin na talaga. Sobrang palitin na. So wala ng rubber dito. Ayan, no. Kung anytime bibigay na. So yung guys, since masikip dito, ayan, medyo masikip yung tornilyuhan dito. So ang gawin natin is, makikita nyo naman, pwede baklasin tong buong panel na to. So yun guys, so tanggalin lang natin tong wiper para maiangat natin to. So yun guys, pakita ko. So yun guys, baba muna natin tong hood. Tapos kuha kayo ng flat screw. Ayan, tanggalin natin tong cover. Ayan guys, flat screw. Tapos ito is 17. Ayan, 17 mm. Ayan, huwag natin yung screw. Ayan, dito ko na ilalagay sa taas yung mga natanggal natin. So kalugin nyo lang guys, medyo mahigpit lang talaga ng konti. So yun guys, so kung talaga mahigpit, mas maganda, sprayin nyo muna lahat ng DW40 yung mga tornilyo. Tapos ito, yan, tingnan natin kung matanggal natin to o kailangan nakataas yung hood. Yan, so taas natin yung hood. Tingnan natin kung matanggal. So okay guys, so may mga nakalimutan tayo. So meron ditong, ayan, lock 1 and 2. So need lang nating tanggalin muna yan. So flat screw, or kung meron kayong prime tool. So okay guys, so ayan, baklasin natin. Mas magkakaroon tayo ng easy access. Ayan, easy access dito sa tatlong bolt ng, ayan, shock mounting. So okay guys, so habang naghihintay dun sa taas, so pwede naman natin i-lift na yung sasakyan. Okay. Yan, lift na natin yung kotse.
So, ito nga parang, ito pala guys, yung mugs ko. Yan. Yung mga lug nuts nito, meron ditong spline. Tama ba ako? Spline, lug nuts. So, yun o. 7 side. 7 side ba siya? So, pang anti-tep. So, noong una nahirapan ako dito, akala ko, or wala kasi akong tools na ganito. So, umorder pa ako sa Shopee. Kaya na-delay ako sa palit ng shock mounting natin kasi hindi ko matanggal yung mugs. At may ganito. Okay, nag-iisa. So, yung guys, so bakasin muna natin yung gulong. Ayan. Habang pinapalambot yung mga tornilyo sa taas. So, yun guys, before natin, ayan, tornilyuhan, para syempre hindi tayo mapwersa. So, spray mo natin ng yan, DW4D or kung kahit anong lubricant. Ayan guys. Para naman lumambot o matanggal yung mga kalawang. Ayan, pati ito. Mukhang mahirapan tayo dito mamaya. Ayan, babara natin. So, good luck mamaya. Puro kinain ng kalawang. Sige. So, okay. Good luck guys mamaya. Ayan. Pinaliguan na natin DW4D. Wait tayo ng mga ilang minutes. So okay guys, so nabaklas na natin yung gulong. So ayan, pakita natin yung mga tatanggalin natin mga screw. So eto guys. Ayan, hindi ako nagkakamali, 19 and 17. Ayan, parehas ito sa baba, 19, 17. So, pamali ako. So, check. Update ko lang kaya mamaya. Ayan. 19, 19, tapos 17 yung sa kabila, pampigil. Tapos, ito lang is I think 12. Pero, siyempre, bago natin baklasin yan, so, sprayan ulit natin ng DW4D. Sprayan natin DW4D. So, tingnan nyo guys, yung rubber boots niya. So, diba, exposed na yung shock niya. So, yun yung papalitan natin. So, yun guys. So, pwede na siguro nating luwagan ito nasa ibabaw. Yan, siguro, na-absorb na ng mga lug nuts. Yung mga screw. Yung DW4D para lumuwag. Yan, dito na tayo sa baba. So, yan, naka 0.6 yung camera guys. Ewan ko lang kung malinaw yung kuha. So, hopefully malinaw. Okay, so lagyan pa natin yung ilaw. And kamali 7 to 17, 18. Tama, 17. 19 and 17. So, ito. Tingnan natin guys kung kaya ng impact drill.
impact wrench. So guys, hindi kaya ng impact wrench natin. So kailangan natin gumamit ng mano-mano. So yun. So yun guys, so naluwagan na natin yung mga screw. Okay, so tuloy na natin baklasin. Okay, yung sensor ng ABS. Yan. Yan. So hiwalay na yung shock dito sa yung tawag dito. Basta hiwalay. So huwag niyo makatakin sa di-axle. So since hiwalay na sa guys, ayan. Tatanggalin natin yung nuts sa taas, yung tatlo. So ayan guys, di ko napapakita dun sa taas, dito ko napapakita sa ilalim. Yan guys, tanggalin natin.